Family TV Mass is offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, Lakpue Drug Incorporated, and Manila Bulletin. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia, ang ika-11 na linggo sa karaniwang panahon na may temang Lahat Tayo'y Tinawag. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word SVD, ang banal na misang ito sa Mission House Chapel, Christ the King Mission Seminary, E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Noel Gatchalian, SVD. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo pong lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Nangalan niya'y isumikong, Paanong di tayo hinapin? Bayan muling magtibok, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ang Ebanghelyo po at mga pagbasa sa araw nito ay tungkol po sa habag ng ating Panginoon, sapagkat nakita niya ng kanyang kawan, ng kanyang mga tupa ay tulad ng mga tupang walang pastol. Kaya siya ay nagpadala ng kanyang mga alagad para pagalingin, tipunin, at iligtas ang kanyang kawan. Para po higit tayo maging karapat-dapat at tumanggap ng biyaya ng Diyos sa misang ito, humingi po tayo ng tawad sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasala. Panginoon, maawa ka.
makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga sala, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ialay din natin ang misang ito para sa mga single parents, sa mga naulila. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin sa iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, mula sa Rephidim, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. At tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkup. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang,
Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang ating Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagat sila ay lito at tupaypay para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang ani, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol: si Simon na tinawag na Pedro, at si Andres ang kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo at na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay.
Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ang ating mahal na Panginoon ay nahabag sapagkat nakita niya ang napakaraming tao tulad ng isang kawan o mga tupang walang pastor. Ibig sabihin, para bang mga bata na walang magulang o mga bata na walang nag-aaruga at sila ay pawang mga naulila. Ngunit alam naman natin ng ating Panginoon, dahilan sa kanyang habag, ipinakita niya sa atin na kailanman ay hindi niya pinababayaan ang kanyang kawan. Itinuturing niya ang kanyang mga anak, ang mga taong naliligaw, nalilito, at di nagkakaisa. Kung kaya, tinawag niya ang kanyang mga alagad para pagalingin ang mga may sakit at magpalaya sa masasamang espiritu at sila ay binigyan ng katungkulan para pangalagaan ang kanyang kawan. Na ibig po sabihin, kung ang ating mahal na Panginoon, hindi niya binaliwala ang pangungulila ng kanyang bayan, at siya ay nagpadala, tinawag pa niya isa't isa, ang bawat isa sa kanyang mga alagad, para pangalagaan ang kanyang kawan. Ito po ay nagbibigay sa atin na ang damdamin ng ating Panginoon ay damdamin ng isang magulang. Lalo na ngayon, pasukan, hindi ba? Kahit na isa man lamang sa kanila ay hindi makabili ng uniforme, mabigat para sa kanya yan. Kaya sinisikat niya ang magagawa niya para ni isa sa kanyang mga anak ay hindi mapabayaan. Kung kaya nga kahit na yung bag sira-sira na tinatahi niya para lamang hindi masabi ng mga kaklase na walang baging bata. Na ibig sabihin, ang Diyos ay tulad din ng isang mga magulang na siya ay may habag at hindi niya pinababaya ang kanyang mga anak. Kung kaya ito ay panawagan para sa atin na hindi kagustuhan ng ating Panginoon na mawalay sa Kanya. Sapagkat, ang totoo, ang siyang nagbibigay din ng saysay sa isang magulang ay makita ang kanyang mga anak na nagsisikap na mag-aral. Yan ang nagbibigay sa kanya ng lakas kahit na napakahirap ang magkaroon ng disenteng trabaho. Ganun pa man sinisikap niya sa kabila ng napakahirap ngayon ang magkaroon ng trabaho. Lalong-lalo na sa mga panahon natin ngayon na tinatawag nating artificial intelligence, marami sa atin ang nawawala ng trabaho. Ang ginagawa ng 10 ay pwedeng magawa ng 2 tao lamang. Kung kaya ang ating Santo Papa, siya ay nagbibigay dangal sa na ibig sabihin, binibigyan niya ng dangal ang trabaho ng tao. At hindi dahilan sa dapat tayo magtipid, dapat tayo kumita, na pawawalan na natin ng halaga ang trabaho ng tao. Alalahanin natin, ang isang ama, isang ina, nangangailangan siya na magtrabaho para lamang hindi magkahiwa-hiwalay, magkawatak-watak ang kanyang mga anak, para lamang may makain, may baon. Yan ang tungkulin ng ating Panginoon at tungkulin nating lahat. Kung kaya ang ating Panginoon, nagpadala siya, tinawag niya ang kanyang mga alagad para pangalagaan ang kanyang mga anak, ang kanyang kawan. Hindi niya kagustuhan ng kanyang kawan ay maging tulad ng mga tupang walang pastol. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Na tayong mga namamahala ay bigyan natin ng kahalagahan ng trabaho.
Hindi dahilan sa tayo makakapagtipid, hindi dahilan sa 2 tao lamang ang makagagawa ng trabaho ng 10 tao. Hindi ang pagtitipid, hindi ang pera ang dapat nating bigyan ng kahalagan. Ang dapat nating bigyan ng kahalagahan ay ang trabaho. Sapagkat yan ang nagbibigay dangal para ang mga anak ay hindi magkahiwa-hiwala, hindi magkawatak-watak, hindi maging tulad ng mga tupang walang pastor. Kaya ito ang kinakailangan. Tayo, nangangailangan tayo na bigyan ng dangal ang trabaho ng tao. Sapagkat kung ang ating bibigyan lamang ng kahalagahan ay ang ating kikitain ang pera, hindi tayo tumutupad sa kalooban ng Diyos. Kaya kung kagustuhan natin ng ating mga anak, ang ating bayan ay magkaisa, bigyan natin ng trabaho. Huwag nating baliwalain ang trabaho. Sapagkat yan ang magbibigay ng kabuhayan sa mga nangangalaga. Alalahanin natin ang ating mahal na Panginoon. Nadama niya ang pangungulila ng kanyang bayan. Kung kaya, ipinadala niya ang kanyang mga alagad. Ang ating mahal na Panginoon ay tinatawagan din ang bawat isa sa atin para tayo ay magkaroon ng responsibilidad. Huwag nating ibigay lamang sa ibang tao, kundi ang bawat isa sa atin ay tinatawagan ng Diyos para tayo magtulungan, para tayo maging isang kawan lamang, nagkakaisa. Sa kabila ng kahirapan, kapag tayo nagkakaisa sa ating layunin na magtulungan, may magagawa tayo. Ngunit, kung tayo ay hindi magtutulong, hindi tayo magkakaisa, kahit na anong gawin natin, tayo ay hindi magkakaroon ng lakas at hindi tayo bibiyayaan ng ating Panginoon. Muli, tingnan po natin kung paano ang Diyos ay nahabag sa maraming tao sapagkat kagustuhan niya na magkaisa ang kanyang mga anak. Panibaguhin po natin, sariwain po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging ganap at buhay ang kanyang kaharian dito sa mundo. Ang kanyang paghaharing puno ng pag-ibig, kapayapaan at galak, ang ating pong dasal. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging tagapahayag at saksi ang simbahan sa mabuting balitang hatid ni Kristo na siyang bukal ng pag-ibig at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa panghinaan ng loob ang mga pinuno ng simbahan at bansa kung ang kanilang mga adhikain ay malayo pa sa kaganapan. Patuloy nawa silang manalig sa iyo, O Diyos, at magtiwala sa tulong ng kawang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Tumugon nawa ang mga mabubuting kabataan na tinatawag sa bokasyon ng pagpaparit, pagiging reliyoso at reliyosa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Salubungin mo, Ama, 10 ng iyong mga anghel at iyong banal ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pasasalamat para sa pamilya ni na Claire Esguera, Corinne Toreno, Malu Agkawili, Maria Cristina Samano, Nemesio Alvarez, Ruth Rezano, Edward Enrica Archie, Josh and Rachel Manumbale, Julia and Paciencia de Guzman at Redoblado family. Espesyal na panalangin kina Gilbert Villasanta, Grace Aquino at MCFI Office. Agarang pagaling kina Dennis and Linda Redoblado, Stella and Gerardo Canlas, Jean and June Hara, Ephraim and Michael Pablo, Aurora Teresita Heraldes, Joanna Alokin, Michael Gatchalian, Bingay Arcebido, Dennis Prager, Grace Aquino, John J. Del Castillo, and Tom Marino. Panalangin sa kaluluwa ni na Father Bel San Luis, SVD, Bing de la Merced, Carlito Fernandez, Carlos Villar, Danilo Ragos, David Westobi, Rosario Laurel, Sammy Esguera, Sister Erlinda Bueno, Cipriano, Emma, and Salud Santos, Dominador, Deborah, Gaudencio, and Ruth Cabatu, Juan, Nilda, Chito Jr., Potenciana, Rina, Segundina, and Vicente Sr. Redoblado, Cesar Leticia, Liberato, Ofelia, Rita, Rodi, and Rosita Meneses. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo upang patuloy naming mapaglingkuran ang bawat isa ng taus-puso. May pagpapakumbaba at dalisay ng pagmamahal tulad ng anak mong si Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Today, in your house we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life, send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating alay ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan ang iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagalaw mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang ating Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pumumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin na iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa namang sisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Tinatayang napairito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay sarili ay ang pagkain inuwag inagsasalimanan sa siya'y dumating hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, ang aming Santo Papa, at ang Elias, ang aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ng Diyos at ng kanyang kabiyak na si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili na kagagali na utos ng ating Panginoon, dasalin natin ang panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso, iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit sa salita mo lamang ay gagaling na ako. Matapos kang yurakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Inapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Therefore
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasama sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa pamilya. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklurin po ninyo ang lahat ng mga pamilya sa pamamagitan ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo niyo po sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbibigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan po ng Mission Communications Foundation Incorporated, lubos kami nagpapasalamat sa mga sumusunod sa pagsuporta sa ating Family TV Mass. Father June Ocampo, SVD, Superior Delegatus, SVD, Philippine Central Province. Father Jerry Orbos, SVD, Mission Treasurer, SVD Mission House. Father Noel Gatchalian, SVD, Mass Celebrant and Homilist. Ang ating lector si Sister Beber Valle at ang ating server si Seminarian Christian Manalon. Espesyal na pasasalamat sa aming mga sponsors, donors at benefactors. Maraming salamat din sa aming mga televiewers dito at sa ibang bansa at sa mga online audiences. At sa ating Mission House staff at personnel, thank you and God bless us all. Sumainyo ang ating Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Sama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong mapayapa para paglingkuran ng Diyos at ang kapwa. Salamat sa Diyos.
The Family TV Mass was offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, Lakpuedrag Incorporated, and Manila Bulletin.